Daghang salamat, Davao City Grace Gospel Church, sa kahigayunan nga makaspeak karong buntaga sa ika-51 katuig nga celebrations pagkamaayo sa Ginoo sa ato ang local church. God is good and all the time, and God is my witness. We are all witnesses of the goodness of God. Kitang tanan nga niya dinhi, I know, bago man o dugay na tas Davao City, pulos gyud ta dunay pasalamatan sa Ginoo pinaagi sa Davao City Grace Gospel Church. Grace Peak is a landmark of divine providence. Agree ta na? This is a landmark of divine providence. Kinsabay magunahon na akong giingnan si Pastor Boy kaganiha, ang atong senior pastor, nga wala nila ni gi-imagine sa una, wa sila magtunga moabot ay gigunani ang Davao City Grace Gospel Church. O nga gusto na nga ma-boost ang ilahang kalipay, siguro emotional sila magunahon unsa kaniadto ug unsa nakaron ang gidad-an sa Ginoo. And behold how good our God is. Sa pagsulti ni Pastor Benji kaganiha, murag ma-emotional ta, no? Nga kani ba kani landmark yun sa providence sa Ginoo. Kay balota nga sa atong kaugalingong capacity dili gid nato kaya ni. Gipaabot ta sa Ginoo nini nga sitwasyon karon. Personally, salamat jud ko sa Ginoo nga apil ko na ako sa Davao City Grace Gospel Church sa pag-celebrate sa iyang 51st anniversary. Though kung tan-awon sa history, ako apil nako sa mga workers nga mga term nila mga daw limbs ba? O mga dawat limpyo na lang. Nga nag-enjoy na lang sa mga hinaguan, sa mga nag-una nga mga pastors. And I remember, akong pag-umangkon, gipalitan siya sapatos sa iyang papa. Pero tigyon niyang lipaya kay maugyod nga sapatos iyang gina-desire ba? O niya, bisag gabi gusto niyang suoton, pag mata sa buntag, yan na pong suoton. Then giingnan siya yung papa nga, sa Domingo lang yun na una ni mong isuot. So excited siya moabot ang Domingo. Pagka Domingo, pero tinag yung lipayan niya kay masuot yung bagong sapatos. Niya, na-observan sa papa nga murag di gyud mahimutang overwhelmed yung guys kalipay niya, bisag kinsa pahibawon nga bag-o gyud yung sapatos. Ingnan siya siyang papa, ayaw gyud panghambog ha. Ayaw gyud ipanghambog imong sapatos. Kadugay nag-anam-anam og abot ang mga tao. Dagan siya siyang papa, pa, kahambugon naman gyud kayo ko pa oy. Kahambugon naman gyud kayo ko. Karon may igsoon, kahambugon gyud kayo ko. Imagine ni mo na nga, ikaw ray ingon aning building dinhi sa Sitio Manaong sa Barangay Salaysay sa Marilog District, Davao City Grace Gospel Church to. Di ba gug kahambugon ana? Pero ang atong mga celebration karon paghimaya sa Ginoo. And this is a different celebration kay sa atong golden anniversary. Yes, we honor the Lord, pero natay specific nga mga tao nga sila gyud ang center sa atong celebration. Katong mga pioneering or tanan nga mga workers nga nahimong kabahin sa Davao City Grace Gospel Church o nga maupod nga ang atong speaker si Pastor Tim Hit kang iya mang ginikanan gyud ang nag-una pagsugod sa buluhaton sa Davao City Grace Gospel Church. Karon lahi. Ang theme nato is family. It's about fellowship. Unya mga igsoon ang atong sabot inato raman. Pero marag dili man inato, no? Kahambugon man gihapon ko sa atong celebration. Niniyon ko kita-kita lang di ba no? Ang atong sabot ba? No? Anong nasulti man to nako? Naarba ko'y nakita nga dili taga-ato basig maingon sila. Wala milabot di untaan ni. Ang among sabot kanang inato lang bitaw nga kanang di may mag-invite sa mga taga-Lagyo kay sa una US, Indonesia, atong gipauli dinhi Bohol, ana atong gipaanhi diri pero karon kita-kita lang ba? Taga diri lang. Welcome di ay sa mga tanan nga naa dinhi. Apil ba sila sa paniod to katong kuan dili membro apil sila. Apil di ay, apil. Oh. Kambugon jud ko mga igsoon, oy. No? Usa sa mga statements nga ginabalik-balik sa mga missionaries, kanang ginaingon nila, where God guides, He provides.
I believe nga ang Davao City Grace Gospel Church has been guided by the Lord ever since. Hangtod karon. That's why God has always been providing for all our needs. That's why kumain kag landmark of divine providence and grace peak, tinuod yun na. No? The all-powerful God made us His partners in accomplishing His purpose. And I believe that either in difficult seasons or difficult moments, and in our achievements, God always wants to accomplish something in us and through us. In me personally and through me personally, to you and in you, and in Davao City Grace Gospel Church and through Davao City Grace Gospel Church. Muna ang trabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi, regardless sa atong circumstances. That's why, daghan kayo ang mga milestones kung atong usa-usahon. There was growth in quality and quantity. Agree mo, ana? Nga ang Davao City nagtubo sa quality o sa quantity. Kay wala man ta magtuo. Salamat sa atong mga leaders sa unang panahon. Ngawa sila magpabilin sa una-una nga bahalag tulurata, pastor og elder og deacon, bahalag tulurata basta sulid. Salamat nga dili nga na ilang konsepto. Gusto gid sila mudaghan. Daghan, quantity and quality. Another thing nga pwede natong isgutan sa atong pag-celebrate sa 51st anniversary ang leadership empowerment. Passing the baton. Wala na si Mr. Heath. Si Pastor Indino, lahi ang iyang ministry. Wala na si Pastor Solomon Nimproso. But still, Davao City Grace Gospel Church is still existing. Alive and kicking, serving the Lord sa purpose sa Ginoo tungod kay there was the passing of the baton. That's leadership empowerment. Daghan kayo kung nadunggan karong simanaha about sa history sa Davao City. Nya lain man ko kay sa akong madunggan, maapil na ko dinhi sa tubangan ba. Ako mananghid pero ako lang pangisgutan. Si Bubit naghisgot siya nga sa una ang iyang madumduman dito sa Magallanes, may tawag no? Tigubanan dito ang iyang mahidumduman gyud nga kada Miyerkules dalon gyud siya sa iyang papa sa prayer meeting. Ya pagabot dito matulog ra. Di mo mata og ting merenda na. O kinsay magdahom nga katong bata sig katulog sa prayer meeting naanad adtog simbahan ning tubo og karon elder nas Davao City Grace Gospel Church. Way palakpak dia. Oh. So katong mga bata diya nga nangatulog ayaw na ninyog sa waya. Kay 50 years from now sila na po leaders. Tudloan lang yun nato nga makaila sila sa Ginoo. Logistics, infrastructure. Grabe, pag COVID, daghan kayong gipahitabo ang Ginoo sa Davao City Grace Gospel Church. Unya karon lahi na pod. Naana pod tay Grace Peak. Dalaygon yun ang Ginoo. Nagkalapad, nagkadako ang coverage sa ministry pinaagi ni nga congregation. And of course, a strengthened partnership with Things to Commission Incorporated. And by the way, in behalf of Things to Commission, as part of the Board of Trustees, congratulations, Davao City Grace Gospel Church, sa 51 years of existing and years of partnership. Kahambugon ko, kayang Davao City, usa sa mga dako nga contributor, financially and sa trabaho, sa work, ministry-wise, dako atong contribution sa Things to Commission. So, ato itugyan ang tanan nga makalipay. Atong dawaton ang mga appreciations o atong ihalad ngadto sa Ginoo. Shall we pray? Father, as you speak to us, we entrust everything into the working of the Holy Spirit, that the power of your word may serve its purpose of drawing us closer to you, enlighten our minds and encourage our hearts, and we commit this time of meditation into your grace through our Lord Jesus Christ. Amen. Taas-taas ang mensahe nga akong gi-prepare. Pero na-notice na kung ang iyang people mo ngikat nilang ilang part kaganihan na po ang tatoy sumpay, di ba? Pero nagsinya sila ana na giundang na lang nila. So ako kung naay mo sinyas karon nga undang ta kay paniudto man dayon ang sunod. I'm sharing about above and beyond. Tungod kay dili gyud nato ma-describe unsa ang gibuhat sa Ginoo pinaagi sa local church. Sa atong kinabuhi ug sa atong congregation as a whole.
Kung mag-imagine ko ni Pastor Boy, nagsugod siya sa membro na himong elder, chief elder, o karon siya ang pastor. Imagine ni mo na. No? Nayang apo din si Kate Paul, takabalog, basig 50 years from now, mo na yung senior pastor din no? Sa kinabuhi o sa pagpangalagad, kung magisguta og above and beyond. There are moments in life when we are amazed by someone or people who do more than what is required. Our text is taken from Ephesians chapter 3 verse 20. Basahon na to balik unya. Now, kining above and beyond, modification ni sa idea, if you have heard about extra mile, gi-share ni sa usa sa mga igsoon nato dito sa Iligan, mao iyang topic ba, extra mile. Ug ang iyang background sa tema is about sa soldiers sa unang panahon nga tawgon ang mga batanon sa una automatic na pang tawgon mahimong sundalo. Then when you become a soldier, naayog kay mura kag usahay armor bearer pa lang ka, magsugod ka si ana nga position. And naay mga armor bearers, naaday sila ay every one of them, na sila assignment nga ikaw pasan aning armas, gikan diri kutob dito, mga 4 kilometers. Mo na ilang assignment. But naa ako noy mga armor bearers nga bisag 4 kilometers na willing gihapon mo pasan. And they call that extra mile. Extra mile. Now we admire people who do the extra mile. We admire an employee who goes the extra mile. A friend who shows up when no one else will. Katong mga tao nga moduol sa ato, kung lisod na kayo pagduol para sa uban aron magtabang sa atong panginahanglan. We appreciate parents whose love never seems to run out. Ambot og nabay badlungon nga mga anak, basig ingon man sila wala kunoy juvenile delinquency, only parental delinquency. Pero naay mga anak nga describe nas palibot nga mga dautan, badlungon kayo, pero ang mga ginikanan nahigugma gihapon kanila. That's extra mile. Paul reminds us that God's work is not merely extra. It is above and beyond. Lapaw o labaw pa ang pagkamaayo ug ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Let me read the passage again. Ingon si Apostle Paul as a conclusion, may tungod sa description sa Ginoo, ingon siya, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church of Christ Jesus to all generations forever and ever. Paul stacks word upon words to describe the limitless ability of our God. Imagine sa verse 20, if you could read, to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above sa unsa man, what we ask and what we think and what we understand. Labaw pa niana ang ato ang Dios. That's why He deserves all the glory and all the honor. God is able to do more than we ask, more than we imagine, and more than we can comprehend. Sa laing pagkasulti, ang Dios makahimo sa labaw pa sa atong mapangayo, labaw pa sa atong mahuna-hunaan, o labaw pa sa atong pagpanabot, beyond our logic. And so I'd like to share first, before tamuad to sa practical nga side, the God who goes above and beyond. The God who goes above and beyond. Mao ni ang gi-describe ni Apostle Paul. You could not define God. Na nag-ingon, you can only describe God. But you know, ang atong description, dili pagyud makakompleto kung unsa gyud ang Dios. Ang atong makanta ganiha, nagisgot sa, grabe, kadako sa ato ang Ginoo. Nga kung makasabot ta unsa ang atong Dios, dili kapugngan nga makita gyud sa atong kinabuhi unsa kalalom ang atong pag-ila sa Ginoo kun unsa og kinsa siya sa atong kinabuhi. That's why I believe, mga igsoon, kining ato expression, ang atong pagpangalagad, ang atong priority sa kinabuhi nagdepende na sa unsa ang kalalom ang atong pag-ila sa atong Dios. There are 4 things atong makita dinha sa atong passage about this God. First, God is able. Ingon atong verse, to Him
who is able. This focuses on the unlimited ability of our God. Nga kung ikumparar ta, unsa lang man yun ta? We are finite beings. We are finite creatures. Gamay kay ta. Si Louis Giglio, ganahan man gyud niya isang science, nga nag-compare siya, nga ang kalibutan, gi-compare niya sa golf ball. Mas gamay pa na sa pickleball, di ba? Golf ball. Ang golf ball, ibutang nimo sa tiilan sa Mount Everest. Ingon ana ta, kagamay ikumparar sa creation sa Ginoo. So kung ang logic sa atong kanta ningon, kung ang kabuhatan nagsimba sa Ginoo, we should make a declaration, so will I. Maingon ta, ako musimba pugos Ginoo. Sa panahon sa gitawag triumphal entry ni Jesus Christ sa Jerusalem, nagsinggit ang mga katawhan, nagdaig kaniya. Doon na po yung mga critics, sa kusog ra inyong singgit. Basig na po dito, kusog ra inyong pakpak. Gitubag sila ni Jesus Christ, kung imo silang pahilumon, ang mga bato mo'y maninggit. Ang kabuhatan nagasimba ni ining God who is able. Number 2, God exceeds. God exceeds. He is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Sobra-sobra kayo ang mahimo sa Ginoo. And this is focusing on God's abundant provision and God's power. Number 3, God empowers. He is able, He exceeds, and He empowers. Buti pasabot, wala lang ang Diyos nagsigig pakita sa iyang pagkagamhanan. Iya po tang gi-empower. Tungod aron nga ang iyang gahom, moagi pod nato ba? Nga mura pog kita na pod ang gamhanan, wala na ihadlok, no? E kung tagaan ta sa Ginoo og kagahom sa pag-exercise sa iyang gahom, usahay ang kuno na nato ang gahom, and we glorify ourselves. That's why gi-end ni Apostle Paul ang iyang description, God is able, God exceeds, God empowers, and number 4, God deserves glory. That's why ningon siya sa last part, to Him be glory. Dili gyud sa ato ang kahimayaan. The ultimate purpose of God's work. And so, because we belong to such a God, our lives should reflect His extraordinary grace. The God who goes above beyond calls His people to live above and beyond. Buti pasabot, kining gamhanan kayo nato nga Dios, maayo kayo nga Dios, we describe Him as faithful, as good, as powerful. This God is calling His people to live above and beyond. Dili lang ang atong Dios is above and beyond. Gusto pod siya. Kita naman tayo gipangayo, doon na tayo gi-imagine, doon na tayo nasabtan. But gusto sa Ginoo, adto pa kita beyond, above and beyond ni ana. Gusto unta ko magpakita og statistics or data, no? Pila ta ka buok, pilay atong income kada bulan, pilay atong gisuportaan kada bulan, pilay atong gasto, unsa kadako ang atong ministry. Maayo gyud unta to atong makita. Nagtuo ba ta mga igsoon nga dako na gyud nahimo sa Davao City Grace Gospel Church? Amen. Sa basta Kristohanon manggod, maulaw ta mo angkon ba nga dako tag nahimo. Anyway, para sa Ginoo man eh. No? But you know, again, kung unsa man kadako ang atong nahimo na, we can do better than that. Palihog ingnay mong katapat, you can do better than that. Tuo hipod. Practical calls. Gamay raman ni 5. Then kada punto 20 minutes. Sure man paniod to kita na nako ang litson kaganiya. Na istorya ni sa cook kagabi, okay na kayo, no? So unsa pa may atong kahadlukan kung magdugay-dugay ta. Napa ba ko diha mga igsoon? Because this is a call para sa matag usa kanato mga igsoon. Nagsabot ta nga inato lang ni, no? Onya sa leadership orientation nato nga
naagi eksakto nga butang, naagi eksaktong lugar para sa usa ka butang. Sa church, ang Bible na ay, the Bible is profitable for four things. Doctrine, practice, doctrine, sa sunod, reproof, correction, instruction. Dapat naa na sa church. Pero sa atong pag-strategize, sa atong pag-una-una, unsaon nato pag-apply ang pulong sa Ginoo, dili tanang panahon nga sige tagpamadlong, di pud tanang panahon nga sige tagpang ano ba, no? Naagi siya eksakto nga lugar. O nga karon unta kay ang atong sabot inato raman kita panahon unta ni sa pagpangasaba sa mga pastor ana, no? Pero lain ang pugkayo kay okay. Practical calls na lang tayo eh. Para sig manguli ang uban ba, maot ilang pag-interpret. Nagtanaw-tanaw mi ganiha ba? Ang ato lingkuranan 200 nang gi-prepare, no? Diningon si Pastor Benji, abi na kog daghan ta. Gamay raman di ay. Ako nauna, pero naman ning daghan na good. No? Dako lang yun atong building. No? Nagakwinta-kwinta mi kagabi, 200, 600 plus blitzers pa. Pwede na tamo host og conference na. Ginak. No? Bahala sila silang tulganan. Dito sila matulog sa pa. Well, mga igsoon, mo ni ang mensahe nga inato ba? No? Kung naamay hangyo lubo, kani lubo hangyo ni nga mensahe para sa ato ang tanan. Dili man ka appeal sa Davao City Grace Gospel Church karon nga naa dinhi, pero pwede nimo ning apply sa imong simbahan pagpauli. Balikon nako, the God who goes above and beyond calls His people to live above and beyond. The first call para sa ato is giving above and beyond comfort. Giving above and beyond comfort. If you believe that God is good, God is faithful, God provides for everything, this is a call for you and me to give above and beyond our comfort. I believe nga kita na nagitay decision as we give. And when we talk about giving, kanunay dito kasagaran masintro sa ato ang tithes and offering, sa atong financial giving. But you know, ang giving, you could give your tulokati atong nandan, di ba no? Time, talent, treasure. Na ikaw pa, trust, kanang imuhang influence. Kung asa ka gibutang sa Ginoo, naa kay influence din ha. So, pulos na stewardship sa Ginoo alang nato. Paul said, according to the power that works in us. Now, if we talk about generosity, our God is generous. O kung magisgot tag anak sa Ginoo, ang anak sa Ginoo kinahanglan generous. Our one evidence of that power is a life transformed into generosity. The generosity of God is our model. Kung may numduman nato, He did not merely forgive us, He adopted us into His family. Walang kapasaylua sa imong sala. Gihimo yung kanyang anak, gihimo kanyang kabahin sa pamilya. He did not simply meet our greatest need, salvation from the penalty of sin sa lake of fire. He lavished His grace upon us through the Lord Jesus Christ. Walang kanya giluwas sa impyerno. Walang kanya giingnan nga nakikinabuhing dayon. But siya, this is an abundant life. Abundant life ang gihatag sa Ginoo. Sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 7, i-note na lang ninyo din na kay wa maapil. Paul was talking about the Macedonian believers. Kung tanaw nimo, ang ilang example gihimo dito is that they gave above and beyond. Ingon si Apostle Paul, moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. In other words, ang grasya sa Ginoo nahimong evidence sa church sa Macedonia. Nga ingon siya, in a great trial of affliction, the abundance, notice this word abundance, of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Salamat.
great affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Tainawang irony. There was affliction, but there was abundance. There was poverty, and there was liberty in giving. Matod pa, ang problema sa giving, mga igsoon, dili dito sa lali sa tithes o sa offering. Kundili sa isyu sa atong matag-usa, kakasing-kasing. There was a time nga sigig debate sa Facebook, mag-tithe ba gyud o dili mag-tithe pa ba gyud ang taga-grasya. Ako nakita sa conclusion, katong ningon nga dili mag-tithe, sa dili ko anang 10%, kay gamay ra kay na. Dili ko sa grace giving, kay labaw ni sa law. Dili lang 10%, pwedeng 20, pwedeng 30, pwedeng 40% sa akong income, akong ihatag sa Ginoo, that is grace giving. Kato pong nag-ingon nga mag-tithes gyud, ang tithes, basic giving na. Muna'y sinugdanan sa iyang hatag. So magsugod sa 10, pwedeng 20, pwedeng 30, pwedeng 40. Inig-practice, maura gihapon. Para nako, bahalag magdebate, basta kay sa practice, niabot og 40% yung hatag, okay ra kay na. Pero kung maayo ka mo debate nga ang tithes, dili na karong panahon na, din pagpangutan na pila may mong hinatagan, wakabot 10%, ay na lang patuga-tuga, eh. Fellowship man prangkahanay, taba, no? Oh. Sa 10% mga igsoon, nya 200 takabuok, matag tag usa ka libo kada semana, pila man na? Di ko kaihap, eh. No? 1,000 times 200. Ha? 200,000? 200,000 ang simana? Haka na. Oh. Pero ang problema daw, ang mindset. Ang problema, daghan, ang kasing-kasing, dili sa prinsipyo sa Ginoo. Ako mo encourage ko nga, kanang, di yun maubos sa 10%. Kaya mo manay basic kila, sukad pa sa una, wa pa si Moses, si Abraham, 10% na. Pero dili na mao'y limit lang. No? Go beyond what is expected. Ingon si Apostle Paul sa taga Macedonia, I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Unas tanan, gihatag nila ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Di ba, mao na giingon? As what we have hoped for, they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Pobre, pero nakahatag og dako. One of the greatest supporters of the Apostle Paul. So ingon si Apostle Paul, nga kung naa may nag-abound niini nga grace, ingon siya sa verse 7 sa 2 Corinthians chapter 8, as you abound in everything, gimension ni Paul, as you abound in faith, as you abound in speech, as you abound in knowledge, as you abound in diligence, as you abound in your love, ingon siya, see that you abound in this grace also. Giving beyond, above and beyond our comfort. Ang problema dahil nato kanang gitawag og scarcity mindset, di ta makahatag og dako para sa bulaton sa Ginoo kay nagsita gunahon nga pobreta, nagsita gunahon nga kulang paning atong income alang nato. Kung magsige ta gunahon na that's comfort. Pero ang gipangita sa Ginoo above and beyond our comfort. Giving should be sacrificial. Amen? Sacrificial. I don't know kung naaba si Pastor Jonathan Indino. Dinhi. Dili may parihag view sa tithes. Sa tithing, sa issue sa tithing. Pero naa siya kanang ginashare niya ang iyang lifestyle ba, no? Unsa giving. Example, na sila heart nga mo support gyud og mga workers. Ang akong income ingon ani lang. Na ay worker nga nagkinahanglan, gusto gyud may mutabang. Yun siya, dili pwede nga maingon lang ko, wala, maura man ni akong income, dili na lang ko mutabang. Yun siya, mangita ko laing kliyente, aron matabangan ako ni nga ministry. Nawataan nga concept.
Dili ni pasip-sip sa iya kay ginapahulam ko niya og sakyanan. Pero na-encourage ko, no? Nga sukad nag-istorya mi, na-improve pod ang ako ang giving. Kay kambugon naman ko anang moingon taog. Consistent ko sa tithing, then another percentage, 30 to 40% sa income, gawas gid na. No? Pero pag istorya na mo, napagyaday, pwede pagyaday. No? So kung nanginabuhi ka, nanarbaho ka, nangita kag dugang income, tungkol kay doon na pa'y dugang nga suportahanan sa pagpangalagad. Dili para sa ato. Okay ra na mga kapamilya? I hope nga human sa ato ang 51st anniversary, madako na ang offering o ang tithes. Na area mga igsoon nga excited kayo ang asawa sa supervising minister gi-invite me dito. Sa pastor adto jud ka sa amo kay didto gini mo ma-experience ang pagka-giver gyud sa mga tao dito. Imagine pastor ang ilang tithes 30%. Kung grabe ang tithes 30%, nga ang tithes 10% ramang gyud na. Oh. Pero tinuod yun, mahigsuon nga, beyond, above and beyond. So instead na maglalista, hatag yun ta sa Ginoo. Amen? Sikhay mong katapin na hatag. Tubaga po, gahatag na ko. Tubaga na po, dugangi. Tubaga, gamay ra kog income. Ing na, dugangi mo income. Karon dugang imong paghatag. Nako'y mauna-unan pero di na ako ma-recall. Earn the best. Earn all you can. Save all you can. And give all you can. Pwede na to, isulti na. Earn all you can, save all you can, and give all you can. Kwarta pa lang natong gisgutan. Napay panahon, napay influensya, ug napay mga talent. Number 2 is loving above and beyond expectations. Loving above and beyond expectations. Ang number 1 nagisgot may tungod sa atong time, sa atong talent, sa atong treasure, sa atong trust. This time, this is talking about relationship. Relationship. Loving above and beyond expectations. Paul said, according to the power that works in us. Ang background nining benediction naman ni Apostle Paul, ang ato ang text karon, kung tanaw ni verse 14 hangtod sa last verse, nagisgot si Apostle Paul sa gugma sa Ginoo, napag-dimension din na ang gihabugon, ang giladmon, ang gilatlon. Horizontal o vertical nga reflection sa gugma sa Ginoo. Loving above and beyond expectations. The power Paul speaks of is the same power that enables believers to love as Christ loves. That's why kinatong gihimo karon, this is called fellowship. Kita lang, inato lang. And fellowship simply means being as committed to each other as we are to the Lord Jesus Christ. If you profess you are committed to the Lord Jesus Christ, then you must be committed to your brothers and sisters in the Lord. Pangutana, kumusta man atong relasyon sa simbahan? Kumusta man atong relasyon sa atong mga life groups? Kumusta man atong relasyon sa atong pamilya? Gidalata sa Ginoo sa 51 katuig, and I believe daghan na kay mga relasyon nga develop din. Daghan kay mga relasyon, of course, nasakitan ta, nainsulto ta, nahiubos ta, part na sa atong kinabuhi. Ang importante, giunsa nato itong mga experiences karon. Unsa may atong responses sa mga challenge sa atong mga relationship. Loving above and beyond expectations. Actually, ang tinuod nga definition sa gugma or application sa gugma, dito man gyud sa mga unlovable, no? Sa yun ra nang paingog, I love you, sa mga tao nga loving or lovable pod. Pero imagine na ko diha sa imong gilingkuran, katong kaaway nimo, ingnon nimo, I love you so much. Tong silingan nimo nga, makalagot kayo. Sa Sunday School, sa Davao Institute of Grace, na inangutana, pahabol atong niaging Domingo, na pastor, love your enemy. Niya akong silingan, pertig yun, lisura. Yun. Lisod kayo higugmaon, pastor. Yung ko, sayon ramang kayo na, oy.
Patigbabaw gid ang prinsipyo sa Ginoo sa gugma. Kung nasuko ka sa ilang iro, itsahig karne nga daghag bitsin. Okay, ra application. Jesus loved beyond expectation. He loved the undeserving. He loved his enemies. He loved those who would eventually abandon him. Kapila manggutan na pakyas at tubangan sa Ginoo, gihigugma gyapon ta sa Ginoo. Amen. Palangga ba gyapon mo sa Ginoo bisag panahon nga nagpabadlong taniya? Puro sa bata mo angkon yun nga walay perpekto. Pulos bata mo angkon nga napakyas yun tatubangan sa Ginoo. Ang pangutana, na-experience ba natong pagpasaylo sa Ginoo, pagigugma sa Ginoo? Spirit-filled believers love beyond convenience and beyond expectations because God's love has transformed them. Ang atong gugma sa usag-usa lahi ni kay sa gugma sa kalibutan. This is unconditional love. This is a commitment. Base sa atong experience, giun sa ta paghigugma sa Ginoo. Matod pa ni Rick Warren, if relationships are bad, life stinks. Kung di maayo atong mga relasyon, baho kayo ang kinabuhi. May lang og ang atong simbahan kanunay ingani kadako. Kay kung pag-abot nimo ang imong kaaway na dito sa tubangan, sa luyo ka, lagyo ra mo. Wa kayo pressure. Pero gamay ang simbahan, 20 mo kabuok, mapugos kag tapad usahay. Daot imong simba. Kay kamoy nagkatapad. Tanaway mong katapad. Og nahigugma bagyog kana niya. Then imagine na kung Kristohanon po na siya, magkuyog mo sa langit forever. Kaya ni mo? Kanang naunga? Kanang kinaiyaha? Number 3, serving above and beyond convenience. Serving above and beyond convenience. God's power, balik sa dito, kay napay nagkopya. Serving above and beyond convenience. God's power is not merely for personal blessing, but for ministry and service. Gusto ko mo adto dayon sa practical. Anyway, kay baluman ta that our God is good, God is powerful. O kabaluta nga ang Dios nakakita sa atong pagpangalagad. Practically, kung noon say gihatag sa Ginoo kanimo nga convenience karon, that is for ministry. Tagaan kag maayong puy-anan, kay gusto sa Ginoo maayo imong pagpangalagad. Tagaan kag maayong sakyanan, kay gusto sa Ginoo maayo imong pagpangalagad. Amen. Ang share a ride, ang way sakyanan ni amot gihapon kwarta, di ba? Ang naisakyanan, gipaamot ra gihapon mi. Sa manaoy. Pwede refund. Wala pa dayon mi kahatag bitaw. Kapila na ko gipaninglan. Bitaw. Nakita ninyo kanang pag-alagaray nato sa usag, pero tinindutag yun. Nung mag-alagaray ta sa usa og usa. Unya nga atong pagpangalagad kay lain-lain ang pagkaporma sa Ginoo nato ba? No? Naiganahan mo luto. Salamat sa Ginoo nga na ay ganahan manghugas og plato. Kaya ako di man ko ganahan. Friday pa ang uban dinhi nangalagad na. Ning anhi lang kog Friday kadali, nagwaw-wow lang ko. Kay ni uli, nibalik ko gahapon kay mutabang. Ambot unsa ra poy akong na-contribute yun. Wow ra man gihapon. Paghigda na ko kagabi mga igsoon, daghan pa kayong wala ng higda. No? Busy gihapon kayo sila. Murag gikumot akong kasing-kasing banga, grabe no? Nalipay kay ko nga daghan kay nangalagad. Ang Ginoo ra gyud nakakita sa uban. Ang uban nasagip sa kamera, ang uban wa gyud. Nag-replay next year, malipay ka nga, naapil ka dito ng hugas kag plato, naglimpyo ka diri, nagmap. Pero bisag wa ka makita sa kauban, nakitaan jud ka sa Ginoo. Murag ikumot ang kasing-kasing sa daghan kay mga contributions, dili ginimo mapasalamatan usa-usa nga naman, wa ka kakita sa tanan. Napay mga talent nga lain-lain lang. Pero ang men, dawaton gyud nato pildi gyud taganiha sa presentation men. Mas daghag, mas dako, mas kusog ang audience impact sa women. Grabing Dorcas oy.
Kalipay ba mo ato ilahang performance kaniya? Kabalo ba mo nga Bernes pa diri nag-blocking na sila diri? Oh? Ang men. Oh. Pero beyond expectation na putong sa men ay why practice pero nice man pod. Na-bless po sila sa message pero sa performance wa kaayo. Sorry men. Ano man pagtawag bitaw nga pasakaon tanan nga men. Ingon ming Pastor Raniel Abiar nga ilan ta mo apil kay madamay tas kaulaw dia brad. Pero kay gipugos man gyud mi. Salamat na lang pod kay na-appreciate man di ay. Wala unta may appeal sa mga pagdayeg. Serving above and beyond convenience. Jesus did not come to be served but to serve. He washed his disciples' feet. He touched the untouchable. He gave himself completely on the cross. The greatest opportunities for ministry are often hidden inside ordinary moments. Sige tagpasalamat music team kay pirmi man nato sila makitaan. Pero daghan kayo dihang gabilar-bilar behind the scene wa kayo makita. But you know, I would like to encourage you by this. The greatest opportunities for ministry are often hidden inside ordinary moments. You serve when no one notices. Serve when there is no applause. Serve when it costs you something. Because God delights in people who faithfully serve even when no one else is watching. Number 5 na ta, last na ni. Growing above and beyond stagnation. You know, this powerful God, the God who is above and beyond, continuously works in and through our lives. Number 4 pa, 5 man eh. Ay, napada isa. Goy, tingala ko wala ni pakpak sa likod. Number 4 pa, mga ison. Growing above and beyond stagnation. Hangtod karon wala magaundang og trabaho ang Ginoo sa imong kinabuhi. You are still under construction. Si Mrs. Graham ba, kung di ko masayop, ang iyang hangyo nga inikamatay niya ang nasa iyang lapida, ipabutang dito. End of construction. Thank you for your consideration. Samtang buhi pa ta, ginatrabaho pa kita sa Ginoo. Kana imong katapad nga di kay ka ganahan sa iya, pailob lang kay ginatrabaho pa pud siya sa Ginoo. Unsa man ni akong ginahimo no, mura man ko ginahimo na kog kaaway ang magkatapad, basig manguli tanaw way tingganay sa atong katapad. But you know, there is always room for improvement. Mao man ang giingon ni Apostle Paul, no? Ingon siya, and this I pray that your love may abound yet more and more. So ang abundance na pagi more, there is always more. Kung naasinso ta, napagyoy unahan nga pagka-asinso. Every believer, God desires continual transformation. Every believer should be able to look back and see evidence that God's grace has changed them. Usa ka batanon, na-bless ko sa iyang testimony, kay dito sa Iligan, sige mi og evaluation. Isulti gyud namo nga unsay needs improvement sa among kauban, isulat gyud ba? Then ipabasa sa iya ha. Primero, ingon siya, daghan na po niyong reklamo sa ako eh. Pag next evaluation, ingon siya, daghan gihapon, pero daghan nang wala. Siya akong klarohon, katong giingon ninyo sa una, nga ingon ani ko, wala man ninyo gisulat karon, dili na ba ko ingon ato? Dili na. Lipay kay siya, nag-celebrate na. Ang pangutan na ikaw, kita, nga niya din kumusta man ta? Nabay dautan na sa ato sa una nga, wala na karon. Makakanta na ba ta atong panghiwi, pangusi, gibiyaan ko na? Panumbag paniko, gibiyaan ko na? O nagpabilin tas pagunahon ako, mapailubon, ako buutan kong tao, pero bikla. We still need to grow. The God who saved you is still shaping you. The God who saved you is still shaping you. And number 5, kasakit na mong tinanawan, trusting above and beyond logic. Trusting above and beyond logic. Mani usas sa mga lisod kayo nga buhaton. Kung binisayon nato, una, mao ang paghatag nga labaw pa sa atong pagkakomportable. Ikaduha, paghigugma, labaw pa sa atong mga gipaabot, sa atong gi-expect. Ikatulo, pag-alagad, nga labaw pa sa kasayon.
convenience, pagtubo nga labaw pas pagkapuno or pagkapundo, pagsalig nga labaw pa sa atong mga logic or kaalam. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Imagine, exceeding, abundant, above all that we ask or think. So kanang imong prayer request, labaw pa ana ang mahimo sa Ginoo. Ay mong planos kinabuhi, labaw pa ni ana ang mahimo sa Ginoo. The only thing that we need to do is to trust God above and beyond our logic. Na mga panahon sa atong kinabuhi, na panahon sa Davao City Grace Gospel Church nga pwedeng wa na takasabot sa dagan. Wala ta kabalo unsay angayan natong buhaton, unsay solusyon sa atong existing nga problema. But we continue trusting the Lord, and now tanawa unsay gipahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa 51 years makaingon gitag, all things work together for good. Amen. Nganuman ang atong kalipay, ang atong mga kabalaka, atong kaguol, atong mga kadaugan, gisagol to sa Ginoo, gi-shake niya, gi-process niya atong kinabuhi, karon ga-celebrate tas pagkamaayo sa Ginoo o pagkamaayo sa atong mga kauban sa pagpangalagad. Praise the Lord. Dako kayong gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. And then, makasalig ta sa Ginoo, nga kung tagaan pang Davao City Grace Gospel Church o another 50 years, ampingan gihapon sa Ginoo kini nga congregation. Amen. Since God is able to do far beyond what we ask or imagine, we should trust Him beyond our limitations and our expectations. Sa Grace Peak, ato pa ni Pastor Benji, phase 1 pa lang ni. Daghan pa kayong nagsunod. Ug madto pa sa Saluyo na na-layout didto. Kung gitagbo sa Ginoo ang atong panginahanglan dinhi, tagbuon po sa Ginoo atong panginahanglan dito. Dayon na ako'y madunggan pa, dili man ni pag-spoil pero wala pa man po'y official nga unsa gyud. Nga unta makakita na pud tagluti diri sa unahan. Nga paliton nato, dinimo na to Grace Community. Di ba no? Palit day tagdako kay nga luti, then bahin-bahino nato. Ano ba? Then magtukod kog ako ang rest house diha. Napo kay rest house imuha. Then mag-convention dinhi. Ito sila matulog sa atong mga rest house, tawa? Ang pangutana, ipagamit ba niya yung mga rest house? Kaog dili di nato ri ampos Ginoo. Hindi mangyapon mapuslan. Pero usa lang na ba sa mga sample. Oban maingon, suntok sa buwan man na. No? Do we trust the Lord? Ingon si Pastor Vernon Anderson, unsa may kalainan sa atong pagpangayo sa Ginoo og 1,000 pesos og 1 million pesos. Wala kayo mo ma-interest. Ani na lang. Faith believes that God can accomplish what seems impossible. The Christian life is not about doing just enough. It is about reflecting the God who always goes above and beyond. So ang challenge is for us to go beyond comfort in generosity. Go beyond expectations in love. Go beyond convenience in service. Go beyond stagnation in growth. And go beyond logic in faith. Samtang nakinabuhi kita ning pagiha, dili kita madala sa attention or magdala sa attention ngadto sa atong kaugalingon, kundi itudlo nato ang tanang attention ngadto sa Dios. Kinsang gahom way kinutuban o kinsang grasya dili masukod. Busa tapuson nato ang buluhaton, mubiya taon niyang hapon nga may pagsalig dili sa atong kaugalingon kundi dili sa Dios nga makahimo sa labaw pagayod kaysa tanan nga atong gipangayo o gihuna-huna. To Him alone be glory in the church and Christ Jesus forever and ever. Amen. Ang Diyos magapanalangin kanaton tanan.